Naging mala airport naman ang datingan ng mismong Quiapo Church dahil sa mas mahigpit na security checks na ipinatutupad para sa pista ng Itim na Nazareno. Tiniyak naman ng pahalaan na nakahanda na ito sa inasahang 2 milyong debotong lalahok. May balitang A to Z, si Kim Salinas. After COVID, ito na yung unang translasyon natin. No? So we will be expecting more people than last year, no? Than even before. Simula ngayong araw, oras-oras na ang isasagawang misa sa Quiapo Church at magpapatuloy ito hanggang sa mismong araw ng pista ng Itim na Nazareno. Kaya kaninang tanghali, nag-inspeksyon na ang Interior Department, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection sa Minor Basilica at National Shrine ng Jesus Nazareno para silipin kung may dapat pa bang ayusin sa nakalatag na plano. In terms of security, I've seen how it was prepared. Talagang detalyado po ito. They've learned from the past at saka ngayon lalo pa nilang iniktingan. No? Of course, medical, security, mga quick response, maski sa patay sunog, nandiyan din. No? We are not receiving any threat from terrorist group and other interest group natin. But nevertheless, our security preparations is anchored yung for the worst. Yun ang palagi na-expect natin and in line with that, nakahanda ating kapulisan. Area tayo, naglagay tayo ng ambulansya. In case of medical emergencies, may mga standby po tayong first aid service teams along the road. So makikita niyo naman kaagad yan, nakakulay orange po yung mga kabumbiruhan po natin. Tila maninibago naman ang mga debotong pupunta dito dahil sa mas mahigpit na security check na ipatutupad ng Office for Transportation Security. Nagmistulang paliparan ang higpit ng seguridad na ipinapatupad dito sa entrance ng Quiapo Church dahil dadaan muna ng walk metal detector ang bawat individual at ang kanilang mga gamit naman ay dito mobile x-ray bago ikaw makapasok dito sa bukana ng Quiapo Church. Natuwa naman dito ang ilang deboto dahil sa pagprioridad sa kanilang kaligtasan. Ngayon po maganda naman po kahit nasabihin mong ganito po yung process ng pila po na mahaba, kahit na mahigpit po, para naman po sa kabutihan lahat, kapakanan ng lahat na nasa seguridad po. Pero ang debotong si Evelyn, dagdag pahirapan niya ang mala blockbuster na pila dahil sa itinayong iisang pasukan lamang sa lugar. Okay naman yung security, kaya lang ganito nga ang mangyayari. Kawawa naman kaming mga PWD. Sila kaming hindi na ano. Naghahanap na nga ako ng tricycle doon. Ayaw din pala, hindi rin pwede pumasok. Kalaunan, tinulungan na din si Nanay Evelyn ng kapulisan na maging prioridad na mauna sa pila. Samantala ay nasampulan din kanina sa x-ray machine na nagdala ng ipinagbabawal na gamit. For safety purposes. Ano po ba sa inyo po sa inyo? Police bat. Dala ko lang yan pag may kasama akong anak. No, bawal. Pero alam ko kung paano gagamitin. Kung kailan ko hugutin yan. Dati rin akong para kay barbers. Hindi ko pinakailayan. I'm from the Philippine Merchant Marine Academy. PMMA graduate, batch 93. Paalala ngayon sa publiko ng Kura Paroko ng Quiapo Church. Ito isang spiritual na pagdiriwang at isang cultural din dahil ito rin ang mukha nating bansa. Kaya tulong-tulong nating ipakita na ang mga Pilipino ay may pananampalataya, may pagkakaisa at pagtutulungan. Inaasahan na aabot sa 2 milyong deboto ang daragsa at lalahok sa isa sa itinuturing na pinakamalaking pagpapahayag ng pananampalataya ng mga Pilipinong Katoliko. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.